Papa! Wow, tayo lang ha. Magkano ito binibenta? Eh, yung sabi-sabi hanggang 150. May isa na namang nagbenta ng gold coin kay Boss Toyo. This time, isang 1904 $20 gold coin at nasa extra fine condition pa. Gold to. 1904 gold to. Magkano ito binibenta? Eh, yung sabi-sabi hanggang 150. Unang tingin pa lang ni Boss Toyo, alam niyang legit ang gold coin, kaya nagpatawag na agad siya ng coin expert. Currency dati ito nung 1900, talagang ginagamit to. Saan? Sa US? Purchase, Oo. sa US. Anong karat yan? Probably 0.922 karat. Ayon kay coin expert, ang gold coin na ito ay may timbang na 33.4 grams na may high accept condition at melt value na tumatingin na 92 hanggang 93,000 pesos lang naman. Minsan rin itong ginamit bilang purchasing currency sa Amerika. Kaya kung meron ka nito, wala kang talo. Matapos ang masusing pag-iimbestiga at napatunayang legit ang gold coin, umpisa na ng tawaran at ang unang presyo 100,000. Pwede? 130. 110. tinaas ni Boss Toyo sa 110,000 ang offer. Kakagatin kaya niya? Dalawang 120. Sige, 120 din. Sa uli ay nagkasundo sila sa 120,000 at iniabot ni Boss Toyo ang pera. May bumisita na naman sa shop ni Boss Toyo na dating seaman upang ipagbili ang dala-dala niyang isang lumang barya. Pero di lang ito basta luma, kundi isang lumang barya na nagmula pa noong panahon ng Roman Empire. Ang baryang ito ay isang 55 BC denarius na Roman coin. Sa kwento ni Kuya, ang naturang barya ay ibinigay sa kanya ng naging kapitan niya na isang Griego noong aktibo pa siya sa pagbabarko. At ngayon ay balak niyang pagbili ito kay Boss Toyo sa halagang 100k. Ang tanong, kakagat naman ba si Boss Toyo sa presyong nais niya? Interesado si Boss Toyo sa nasabing barya, kaya pinatawag niya na ang kanyang coin expert na si Arman para malaman kung legit nga ba ang di umano'y denarius coin. Yung design na to, it's goddess of, siya si Apollo, goddess of everything. Naka-disenyo dito. Then yung reverse niya, ayan, si Clio yan, muse of history. Siya yung muse ng history na Roman Points. Ano kaya ang madidiscover ni Mr. Expert? Doon na kaya ang barya? O uuwing bigo? Si Manong. Bali, yung coin is a denarius. Ang date niya is 55 BC. It weighs around 4 grams or 4.2 grams ang kung bakit tinimbang ko siya kasi yung seaming niya at saka yung edge niya hindi tama. Hindi tama sa isang hammer coin. Yes. Ano kaya ang magiging hatol ni Mr. Expert? Legit nga ba o replika lang ang barya? Yung coin na to, makinis yung gilid. Dapat? Which is unusual para sa isang hammered coin na makinis ang gilid. Hindi ko masabing replica or souvenir, pero it didn't fit or didn't meet the parameter of Hindi pala pumasa sa inspeksyon ni Coin Expert ang denarius coin. Pero para sure, may suggestion si Coin Expert kay Manong. Ano talaga natin itong malalaman real na coin. dadalhin natin sa grading? Yes, pwede. Papag-reading muna natin. Saan kaya hahantong ang usapan na to? Kaya inopera na ni Boss Toyo si Manong Seaman. Yan, sir. Magkakasundo tayo. Ipapadala ko yan. Kung yan legit, ako magbabayad. Kung hindi legit, ako pa rin magbabayad. Pero pag legit siya, babawas ko yung ginastos natin for the grading. Pero the last price na pwede ko siguro bilhin is around 35,000 pesos. Patapos ang mahabang paliwanagan ay nagkasundo na rin si Boss Toyo at Manong Seaman na ipasuri mo na ang naturang barya upang malaman ang authenticity nito. Makalipas ang 3 buwan ay muling nagbalik si Manong Seaman sa shop ni Boss Toyo. Ilang saglit pa ay dumating na rin sa shop ng coin expert na si Arman na bitbit ang balita na hindi peke ang denarius coin. Ang tanong, sa magkanong halaga bibilhin ni Boss Toyo ang naturang barya? So ngayon ang tanong, magkano ngayon yung ganitong coins? Ayon sa assessment ni coin expert Arman, ang halaga ng denarius coin ay 20 to 25,000. Ngayon, ang tanong, masusunod pa ba ang unang napagkasunduan? Pero gusto ko to. Pero not to the price na pinraise ko ng raw. Unang-una yung pinraise ko sa'yo raw, hindi pa siya graded. So why should I buy something na hindi naman yun yung totoong price? This is the real deal, but not to the point na yung price na inihingi mo. Napapaisip na si Manong Seaman kung itutuloy pa ba niya ang pakikipag-deal kay Boss Toyo.
gayong hindi na ganun kataas ang value ng kanyang Denarius coin. Sa huli ay nagkasundo si Boss Toyo at Manong Siman sa lagang 20,000 pesos para sa naturang barya. Dinalugi si Manong sa presyong 20,000 pesos at tuloy nang namaalam sa kanyang pinakatatagong Roman coin. May isang babae ang nagpunta kay Boss Toyo. Lingid sa kanyang kaalaman na ang babaeng kaharap niya ay isa palang pipi. Hindi man nakakapagsalita ang nasabing babae, ay dinaan niya na lang sa senyas ang pakikipagtalastasan kay Boss Toyo. Mag-isa ka lang sa buhay. Mabuti na lang ay madaling naiintindihan ni Boss Toyo ang isinisay niya sa kanya ng babae at kanyang nalaman na mag-isa niyang tinataguyod ang tatlo nitong anak sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura. Inilabas ng babae ang kanyang pitaka na naglalaman ng samot-saring barya at nagbabakasakali na may magustuhan si Boss Toyo sa mga ito. Dami. May makikita kaya na interesanteng barya si Boss Toyo sa pitaka nitong ali? Isa-isang tiningnan lahat ni Boss Toyo ang mga barya at napansin niya na pawang mga dollar coin ng mga ito. At ayon sa kwento ni ate ay tiyempong natagpuan lang niya ito habang namabasura at nais niyang ibenta ito kay Boss Toyo. Walang ideya si ate kung magkano presyo nais niyang ibenta ang mga barya, kaya nagpatawag na ng expert si Boss Toyo para malaman ang tunay na halaga ng mga ito. Isa-isang tinignan ni expert ang mga barya sa pagbabakasakali na may mataas na value ang ilan sa mga ito. Ano kaya masasabi ni expert? Coins ito ng Taiwan. Okay, so wala yan, wala. Wala yan. Ito, Ito, American period na 50 centavos. 1940. bakit bronze? Plated lang po. Gold plated lang. Gold plated. Di ba usually silver? Silver ito dapat. Ito, ano naman itong mga to? Okay. Ito mga to ay tinatawag na Sacagawea dollar. Ano yan? Yung Sacagawea, yung pangalan ng India na nandyan. Ito, wala. Lumang piso to. Bakit naka-gold plated? Hindi siya gold plated. Ano yan? Parang bronze yata ito. Sa ginawang pagsasaliksik ni Coin Expert ay napag-alaman na ang mga barya ay walang mataas na value o isa lamang ordinaryong barya sapagkat ginagamit pa rin ito hanggang sa kasalukuyan sa Estados Unidos. Bibilhin pa kaya ni Boss Toyo ang mga nasabing barya? Uuwi kayang luwan ang ali na isang PWD? Yung Sacagawea dollar, ordinarily, ano lang yan, mura lang yan. Face value actually. Yung sabihin ng face value, Kung magkano yung amount? kung magkano yung amount dyan, $1, yun din yung amount niya. Convert mo na sa pesos. Matapos makilatis ang mga barya, tanging silver coin lamang ang medyo kakaiba sa mga ito. Magkano naman kaya ang value nito? Itong mga variety to, ito yung mga mahal. No? Yung pinakamataas na graded na ganito, alam ko nasa 500, worth mga 500 to 600,000. Yung Ang isa? uncirculated. Yung uncirculated, Kung circulated ng ganyan, siguro kung makahanap ka dyan, mga ano na lang yan, mga 10,000, 10 to 15,000 siguro. Kaya sinabi kong face value dahil hanggang ngayon, ginagastos pa to sa Amerika. Ito yung pinaka-common na silver coin sa American period na series. So, ano lang to, silver value. Tila nasasabik na marinig ni ate kung magkano ang silver value ng nasabing barya habang nakatitig ito kay Coin Expert. Currently, silver value, kung di ako nagkakamali, nasa 400, 450 siguro. Yes. 400, 450. Per gram. Yung hindi, buong coin. Hindi man ganun kalaki ang halaga ng mga barya, ay napagpasyang bili na lang ito ni Boss Toyo kahit sa mababang halaga man lang. Ate! Hello? Ito po. Ito. Walang pera. Ito lang. Meron pera. Ito lang. Magkano gusto mo? Nahihiya at walang may sagot si ate kung sa magkanong halaga nais bilhin ni Boss Toyo ang mga barya. Kung kaya, si Boss Toyo na rin ang kusang nagalok ng presyo. Ate, ikaw bigay ko. Ikaw bigay ko 3,000. Ito, wala halaga. Mura lang. Labis ang galak ni ate at binili sa kanya ang mga barya sa halagang 2,000 pesos. Pero hindi pa doon natatapos ang usapan. Ha? 5,000? Ikaw bigay 5,000, Joy. Oh, Laking gulat ni ate at iminungkahi ni Miss Joy na gawing 5,000 ang ibigay sa kanya. Labis-labis naman ang pasasalamat ni ate sa mag-asawa at makapag-uwi siya ng 5,000 piso. Isang patunay ng pagiging mapagkaong gawa ni Boss Toyo at ng misis niya.